Ayos ah. Ang ganda nung testimony na yun ah. Masaya si Sir Jasser kasi honest yung nag-testimony kaysa sa kanya. Kasi sabi niya hindi siya nag-iinom nung time na nakay Lord na kami. Tapos biglang nag-post yung ata yung kaibigan niya. Nagiinuman sila. Buti nga yun, nakakatanggi pa. Si Sir Jasser, siya yung nagyaya eh. Biro lang, biro lang. Anyway, grabe ako kay Sir Jasser talaga, no? Masaya po ako at nakita ko na naman kayong napakagaganda at napakagagwapong mga nilikha ng Diyos. Parang ang lungkot ng iba. Lahat po tayo ay ginawa ng Diyos na maganda at gwapo. Sabi sa verse, you are wonderfully and fearfully made by God. Kita mo na nakakatakot yung itsura mo. Yung ibang tao, kinasusuklaman yung kapangitan. Sa palagay ko, yung kagandahan naman talaga yung sumpa. Bakit? Yung kapangitan, yung tunay na biyaya. Pag maganda ka ngayon, bukas, pangit ka na. Pero pag pangit ka ngayon, bukas, pangit ka pa din. Di ba? Walang kakupas-kupas. Isa pa? Ang kagandahan, nililipasan ng panahon. Ang kapangitan, pinagtitibay ng panahon. Ang mga magaganda pag pumpangit nalulungkot. Pero ang mga pangit, habang tumatagal, nagiging masaya. Kasi hindi kumukupas yung kapangitan. Kaya yung iba ayaw talagang tumanda kasi nga pag tumanda ka na, alam mo na, di ba, nagbabago na yung itsura mo, pumapangit ka na. Kaya may isang babae na pumunta sa doktor. Sabi niya, Dok, magkano ba magparitoke ng muka? Sabi ng doktor, siguro mga 250,000 to 500,000, depende sa procedure na gagawin natin. Sabi ng babae, Dok, ang mahal naman. Wala bang mas mura dyan para magmukha akong bata? Sabi ng doktor, o ito, chupon, para sipsipin mo. Alam mo yung chupon, yung sinisipsip ng bata. Ba't parang pag nagjo-joke ako dito, parang hindi nakakatawa? Pag sa bahay namin, tumatawa lahat eh. Yung mga yaya tsaka kasambahay namin, siguro naisip nila, pag di sila tumawa, tanggal sila, no? Tanggalin ko kaya kayo rito. O, sige. O, ito yung chupon. 30 pesos lang. Chup-chupin mo. Sige, tayo po yung magsitayo. Manalangin tayo. Yes, Lord God, salamat sa hapong ito at salamat dahil dinako niyo po ang lahat na nandirito ngayon. Gabayan niyo nga po yung mga kapatid naming papunta pa lang at nawa, Lord, kayo po yung gumabay sa amin. Hayaan niyo po ang banal na espiritu yung mangusap sa bawat isa. At Lord God, nawa kayo po yung maitaas namin. Hindi po ako, hindi po kung sino, kundi ang pangalan niyo lamang po. Patuloy po namin kayong sasambahin. In Jesus' name we pray. Amen. So, sige po, tayo po yung magsiupo. Okay ba yung joke? Okay ba? Sabi dun sa verse, in the same way, after supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. This is from 1 Corinthians 11:25. So, ang topic natin this month is about love is a covenant, no? Kung nandito kayo last Thursday, maganda yung topic ni Pastor Nick kasi i-discuss niya doon lahat ng covenant ng Lord sa mga Bible hero. Kala Abraham, kala Noah, di ba? Kala sino pa ba? David. Meron man kay David doon, Pastor. David. Kay Abraham. Yan. So, pakinggan nyo na sa YouTube para marinig nyo yung covenant ni Lord. Yun yung pagmamahal niya sa bawat mga sumasambat na nananampalataya sa Kanya. Anyway, yung pag-usapan natin ngayon is about the blood of covenant. So, sa pag-ibig ng Diyos, hindi mo maiaalis tong dugo. Kaya pag-uusapan natin ngayon yung about sa dugo.
Okay? So, gusto ko, habang dinidiscuss natin to, medyo seryoso to, pero I hope yung tenga nyo ay makikinig at uunawain ng maigi yung pag-uusapan natin para mas maintindihan nyo nga ba kung gaano ka-importante yung tinutukoy kong dugo. No? Ano muna tayo? Backstory. Bago tayo pumunta dun sa dugo. The original creation, this is mandated by the Lord na the vision of God was to colonize earth with heaven through mankind. Ibig sabihin, ang Diyos ay tagalangit. Ginawa niya yung earth para dun manirahan yung mga tao at kung ano yung meron sa langit, ganun din yung mangyari dito sa earth. Okay? This is clear in the Genesis, no? Na create niya yung earth para sa tao. At ang vision niya ay makolonize yung earth ng kung ano yung meron kultura sa langit, mapunta sa earth. Okay? Yun yung prayer ni Jesus Christ. This is how you pray, sabi doon. I-explain ko lang to ng konti. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, purihin lang yung pangalan. Your kingdom come, ang kaharian mo ay bumaba. Let your will be done on earth. Mangyari daw kung ano yung will ng Diyos dito sa langit, ay sa lupa, gaya ng sa langit. Okay? Parang negative yung salitang colonization, pero pagdating sa Diyos, napaka-importanting maunawaan natin ito. This earth is colony of heaven, supposedly. No? The man was given dominion over earth to manifest the kingdom culture of the heaven on earth. Number 3, mankind was heaven's colony on earth. Number 4, the fall of man, yung pagbagsak ng tao, nung ginawa ni Eva at Adan, yung kainin nila yung prutas na ipinagbabawal, was the declaration of independence from the kingdom of heaven. Dito sa dito sa Pilipinas nangyari yung pagko-colonize. Pero medyo negative kasi pinahirapan tayo ng mga Espanyol. Kung hindi lang sana pagpapahirap yung ginawa nila sa atin, napakaganda sana ng mindset nating mga Pilipino pagdating sa colonize. Colonism, di ba? Pero dahil sa nangyari sa atin sa mga Espanyol, pangit na yung tingin natin sa colonism eh. Diba? Pero ang maganda dito, pag pinag-aralan mo yung colonism, yung culture ng isang bansa ay dadalhin mo sa isa pang bansa na hindi pa develop. Ang ganda, di ba? Ang problema kasi parang naramdaman nating mga Pilipinong inalipin tayo, kaya negative sa isipin natin yung salitang colonism. Pero kung ang langit yung magko-colonize ng earth, napakaganda. Naintindihan niyo ba ako? Okay. And that's the original plan. But the problem is, nagkasala yung mga tao. At yung pagkakasala na yun yung tinaas na yung bandila ng KKK. Himagsikan! Independence Day. Gusto natin ng maging independe. Yun yung time na itinaas na ni Adan yung pagiging, wala naman to sa Bible, pero yun lang yung aking illustration sa isipan ko. Parang nag-declare siya ng Independence Day sa langit. Kaya yung kultura dito sa earth, hindi kaparehas ng kultura sa langit. Tama, mali. Sa kultura ng langit ay puro pag-ibig. Dito sa earth ay puro awayan, hate, galit, gera, patayan, lokohan. Yan ang kultura natin dito sa earth. Kasi nag-declare tayo ng independence sa heaven. Now, bakit ko sinasabi yan? Kasi, if you're going to study the word sin, yung disobedience ni Adam nung panahon na inutusan siya ng Diyos na huwag kainin yung hindi dapat kainin na prutas, yung sin na ginamit doon ay pesha, na ang ibig sabihin ay rebellion, transgression. It's not missing the mark, no, nagagamit na lang yan sa New Testament. Pero most likely, yung salitang pesha, yung sin, pati yung ginawa ni Satan
sin, rebellion. No? Yung hindi, yung ayaw mo nang sumunod sa batas. Nagre-rebelde ka na. Sino sa inyo rebelde sa bahay? Taas kamay. Di ba sabi ng papa mo, huwag ka magpapagabi pero gusto mo lagi 10 p.m. ka umuwi. Sabi, bago mag 6 p.m. nasa bahay ka na. Nagre-rebelde ka. Kaya 10 p.m. ka na umuwi, di ba? Tapos pag pinapagalitan ka, pumapasok sa kanan, lumalabas sa kaliwa. So, nung tayo ay nagrebelde, nung si Adan ay nagrebelde, tinanong siya ni God. Though God is all-knowing, God is all-powerful, and God is all-presence, pero magtataka ka bakit siya nagtanong doon. You know the story? Sabi niya, nasan kayo? Nasan ka? Hindi sila nakikita ng Diyos? Yun ba ang ibig sabihin? O ang ibig sabihin nun ay they are gone astray. Ano yung salitang gone astray? Nawalay. Nalayo. Remember the sheep, the 100 sheep? Yung isa doon, nag-gone astray. Nawala. Tapos hinanap sila ng kanilang shepherd, the good shepherd. Hinanap siya, iniwan yung 99, you know the story? Parang hindi nyo pa rin alam. Parang tatlong linggo ko na yung sinasabi yung 100 sheep. Di ba? So, sabi dito, ito. Okay na, sir. Isaiah 53:6. Sorry. Ako nga pala magdadrive. Tut. Ayaw. Nasa likod ko na pala. Yan. Sabi dito sa Isaiah, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Diba? We are gone astray. Tayo ay nawalay. Dahil sa pagkakawalay na yon, merong sinabi dun sa verse, sa Genesis 2:15. Tingnan natin to na maigi. Ayaw? Pwedeng tulungan nyo na lang ako kasi ayaw siyang gumana. Ayan. Okay na. Gumana na. Thank you. Yan. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Ito yung panahon na nagbilin si God kay Adan. No? Put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. Then, sige, tulungan niyo na lang ako para hindi ako mahirapan. Yan. And the Lord God commanded the man. Ano sabi kay Adam? You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. At anong ginawa ni Adan? You know the story. Kinain niya pa din. Disobedience. Ang tawag doon, sin, transgression, rebellion. Hindi sumunod. That's the only law na kailangan sundin ni Adan. Huwag mong kakainin yung prutas sa gitna ng halamanan, pero kinain niya. And that's the reason God introduces the so-called death. Kalagay dyan, no? Yan yung panahon na inintroduce ni God yung death. Yung death nung time na yan ay existing, pero hindi kayang pumatay. Ulitin ko. Nung time na panahon na yan, hindi pa nagkakasala si Adan, yung death ay existing na, pero hindi niya kayang pumatay. Bakit? Kasi disobedience yung magiging paraan para ma-activate yung kamatayan. Sabi diyan, when you eat from it, you will certainly die. Adan, wag mo lang kakainin to. I-explain ko sa inyo ng medyo mas malinaw.
Adan, wag mong kakainin yung prutas dito. Pwede mo kainin kahit ano dyan, wag lang to. Kasi pag kinain mo to, meron akong inimbentong death. This is my creation, death. Ha? Para etong creation na to, death na to, para kasi talaga to kay Satan. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit ha. Kasi kasama natin si Satan kung tayo ay mapupunta sa impyerno, kasama siyang susunugin. Papatayin siya doon. Para kay Satan talaga to eh. Existing na kasi to, pero huwag ka mag-alala. Basta hindi mo kinakain tong hindi ko pinapakain sa'yo, hindi to ma-activate sa'yo. But when you eat this, you will certainly, naintindihan niyo ba? Okay. God created death. Pag sinabi natin na si Satan yung nag-create ng death, parang sinasabi nating mas powerful si Satan kaysa kay God. Kasi kailangan niya pang talunin yung death sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak eh. Parang wala siyang magawa dun sa death. Pero malinaw para sa atin na si God yung nag-create ng death. And in-explain ko to sa inyo para mas maintindihan ninyo yung purpose ng blood of covenant. Para mas maintindihan ninyo, nagkaroon ng death. The Bible tells us, all things were made by God. Ilan? All. Ilan? All, ibig sabihin lahat. Including death. Including devil. Including Satan. He created everything. So, this is my points. Number 1, the penalty of sin, rebellion, was established by God. Ang Diyos ang nag-establish nung penalty, hindi si Satan. Are you with me? Yung kamatayan, Diyos ang naggawa nito, hindi si Satan. I want you to know that. Okay? Last time, naging topic ko na to, pero gusto kong ulitin para dun sa mga hindi nakapakinig. The penalty of sin is what? Death. Satan did not create death, but Satan instigated the rebellion. Ano yung instigated? Sulsul. Sa Tagalog. Ha? Pinangunahan niya or siya yung nagsulsul niyan. Number 4, Satan demanded the penalty be paid, death. Alam ni Satan na hindi niya kailangan patayin yung tao para mamatay. Ano lang kailangan niyang gawin? Instigate niya yung rebellion. Kasi kilala niya yung Diyos. Pag may sinabi yung Diyos, ginagawa ng Diyos. At sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin yung prutas sa gitna ng halamanan at mamamatay ka. Kaya ang ginawa ni Satan, he instigated. Tapos ngayon, dinidemand niya yan sa Diyos. Explain ko to sa inyo ng mas maigi. Hindi niya pinatay yung tao, in-instigate niya lang yung rebellion para mamatay yung tao. Satan capitalized God's instruction. Doon lang siya nagbabase. Actually, si Satan, kaya niya lang gumalaw, ng naaayon lang din sa Bible. Dito sa binabasa nating Bible, pag maintindihan nyo to, wala talagang power si Satan. He cannot do anything. Ginagamit niya lang yung salita ng Diyos to destroy God's nation. Kaya nga, salita rin ng Diyos yung ginamit niya kay Jesus Christ nung tinukso niya si Jesus Christ eh. Kabisado niya yung Bible. Ginagamit niya to. Ito yung capital niya. Ito yung kanyang puhunan. Yung salita rin ng Diyos. Why? Bakit kilalang kilala niya yung Diyos? At bakit alam niya na pag nagsalita yung Diyos, gagawin ng Diyos yung sinasabi niya? Because once upon a time, he lived with God.
Hindi pa Satan pangalan niya. Ano pangalan niya? Lucifer. One of the 3 generals. Ito lang pagkaintindi ko. No? Sino yung 3 generals? Si Gabriel, si Michael, tapos si Lucifer. Si Gabriel ay sa communication, si Michael siya yung military general, tapos si Satan yung namamahala sa culture, sa worship. Yung kultura sa langit kasi, lahat sila nagpupuri sa Diyos. Tama ba ako, Pastor? Si Michael ba yung sa military? Tapos si Gabriel, lagi sa communication, siya yung laging pinapadala para makagsalita. Hindi ako nagkakamali. So si Satan, mataas yung katungkulan niya sa langit. Kaya kilala niya yung Diyos. Si Lucifer, yung namamahala sa culture. Kaya yung nation na didestroy dahil sa kultura. Maling kultura. Kasi ito yung ginagamit ni Satan. Ito yung kakayahan niya, yung kultura. Sinisira niya. Yung culture dapat ng langit na nasa earth, na supposedly, na yun tayo, yun yung kultura natin, sinira niya. Kasi magaling siya sa culture. Kaya nga, na-convince niya yung 1/3 ng mga angels sa langit. 1/3 ng angels sa langit yung sumama sa rebellion against God. You know that? Ang galing niya kasi mag-convince. He knows how to culturize people, angels. Kaya nga yung kultura niyo sa bahay niyo, tingnan niyo. Yan yung sumisira sa buhay ng pamilya niyo. Pinagaharian ng kultura ni Satan yung bahay na meron kayo. Kaya dapat magwagi tayo sa tahanan pa lang natin. Sa sarili pa lang natin, alam natin kung ano yung kultura na dapat nating ina-adapt. Yung kultura ng langit, hindi yung kultura ni Satan. Hindi tayo mga rebelde. Bilang mga mananampalataya, dapat manindigan tayong tapos na yung pagre-rebelde natin. Tayo ngayon ay mga taga-sunod. Naintindihan? Interesting ba to? I want you to understand this for you to totally comprehend the blood of covenant. Sabi ni Satan, I know my boss. Even though he fired me, I know him very well. He keep his words. God keep his word. Alam ni Satan yun. At doon siya naninindigan sa mga ginagawa niya. Kasi wala naman talaga siyang kakayahan. Wala siyang power. When God says something, it becomes law. Pag sinabi ng Diyos yung isang bagay, nagiging batas yun. Kaya yung batas na yun, yung ginagamit ni Satan to accuse us. Gini-guilt ka niya. Guilty feeling, di ba? Nagsinungaling ka na naman. Nanonood ka na naman ng bastos. Nangupit ka na naman. Ina-accuse niya tayo dun eh. Did you know that Satan is called by God the accuser? Let's read this. Satan accusing us, and he wants us to die. He wants God to kill us. Because he knows every word of God becomes law. At nung sinabi ng Diyos yung salitang, huwag mong kakainin to, kasi pag kinain mo to, mamamatay ka. Batas yun. Hindi pwedeng baliin ng Diyos yung sinabi niya. Kaya nung kinain ni Adan, sabi ni Satan, mamamatay ka na. Are you with me? He is the accuser. Kailangan ko ng lawyer dito, attorney, kasi medyo mahirap to, batas tong pinag-uusapan eh. Oo ka lang pag sinabi ko. Pag hindi, huwag ka na magpakita sa akin. Joke lang. Sabi dito, Satan is accuser. Accusation is when someone takes someone else before the law and tells the judge, you are responsible for applying the penalty of the law to this person because this person breaks the law. Who's the judge?
Ano sabi ng Bible? Sino yung judge? Sino? Si God. Sabi ni Satan, the accuser. Judge! Ipataw mo na yung penalty dito sa mga tao. Yung penalty ginawa ng batas, o yung batas. Ano yung penalty nun? Kamatayan. There is always two people in every case. Attorney, tama ba ako? The accuser and the plaintiff. Yan yung dalawang naglalaban. Yung plaintiff, yung pinagbibintangan, yung accuser, yung nag-aakusa. Yung nagkakaso. Yung nagsasabi sa judge na, parusahan mo yan. Sinira niyan yung batas. Okay? The accuser is the one who demands the judge saying, this person, all of this person, breaks the law. I want penalty. Sabi niya kay God. Parang ganito yung istorya. Ha? Inaano ko lang ng konti para maintindihan niyo na maigi. Kung ano nangyari sa panahon ni Adan. Nagdidemand siya ng penalty sa atin. He is the accuser. Let's read Revelation 12, 10 to 11. Basahin natin ha. Hindi ako nagsasabi na si Satan yung accuser. In-explain ko lang siya sa mas plain na pagkaka-explain dito sa practical na mundo. Ayan na sabi diyan. Then I heard a loud voice in heaven say, now, hindi ko mabasa. Ang layo. Now, have come the salvation of the power and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah, Christ. For the accuser of our brothers and sisters, sino yung tutukoy dyan? Si Satan. Who accuses them before our God, the judge. Are you with me? Naintindihan niyo yung explain ko kanina pa? Ito yung verse na yun. Day and night. Ganyan katindi si Satan. Hindi kanya tinitigilan. Judge, dapat mamatay na to. Araw at gabi. Kaya tuwang-tuwa siya pag hindi, yung tao hindi naniwala sa Diyos eh. Sabi niya, may nasama na naman ako sa kamatayan. Who accuses them before our God day and night has been hurled down. They triumphed over him by the blood of the Lamb. Paano daw nagwagi? Sa pamamagitan ng blood ng Lamb. And by the word of their testimony, they did not love their lives so much as to shrink from death. Satan is accusing us day and night. Why? Because he knows that death in human body is in the blood. So pinag-uusapan natin yung blood. Let's focus dito sa dugo. All life is in the blood. Point number 1. Point number 2, all healing is in the blood. If you want to be healed, or to get healed, the blood will do that for you. Did you know that? Sino dito nurse? Sino nurse dito? Sabihan niyo ako pag mali yung sinasabi ko, ha? Nurse-nursean lang ako dito eh.
If you have bruise, the blood runs there and cover it. And make sure no infection na mangyayari. Are you with me? Tama ba ako, nurse? Yung blood ba yung nagme-make sure na walang infection sa sugat? Yung white blood cells. Wow. Diba? Tama ako. Ang galing manghula dito. Number 3, all nutrients is in the blood. That's why blood is important. The blood makes you healthy. Pag nagturo ka ng glutathione, sa blood yan sumasama. Pag uminom ka ng gamot, sa blood yan sumasama, kaya nagsisirculate. Okay? Lahat ng nutrients sa katawan mo, pag nag-i-intake ka ng something, pagkain, ng mga mababitamins, salita yun. Maraming vitamins, di ba? Lahat yan nag-flow sa blood. Nandyan yung sustansya, nandyan yung nutrients, nandyan yung vitamins sa blood. Number 4, all protection is in the blood. They will tell you that the immune system is the most important system in your body. The doctor will tell you that. And that immune system is in the blood. And if your immune system fall, you will be sick. And possible, it will kill you. Tama ako, nurse? Umuo ka dyan, ha? The blood is very important. It protects you from the disease. Every time you have a virus, the blood goes into action and the immune system gives you immunity. Immunity is when the blood begins to take all it has to begin to fight all the diseases. Wow. Ano to mga science to, science. As a matter of fact, cancer is a blood disease. Because something is wrong with the blood. Talaga ba? Bakit may breast cancer? Bakit merong may cancer sa liver, sa colon, sabi mo, nasa blood yung cancer. Kaya nga siya mahirap labanan. Why? Because cancer is not just a disease of an organ or part of the body, but it's a disease of the blood. And the blood's supposed to be the fighter. Pero dahil siya yung may sakit, hindi siya makalaban. That is why, when you take chemotherapy, yung naimbento nilang gamot para sa cancer, it makes you weak because you have to attack the blood, which is the very thing to protect you. Yung pumoprotekta sa'yo, yung lalabanan mo. Kaya nanghihina ka ng sobra. Bumababa yung immune system mo, nakakalbo ka, tapos pumapayat ka, namumuti ka, namumutla ka. Bakit? Kasi nilalabanan mo yung dapat na pumoprotekta sa'yo. Kasama ko ba kayo? Nakikinig kayo? If you have leukemia, you have to undergo blood transfusion. You know that? Papalitan yung dugo mo? They have to take all your blood. Ay, hindi, wag yung all your blood kasi baka sinasabi niyo, may leukemia ka ba kami? Hindi. That person who has leukemia, they need to take his or her blood and put a new fresh set of blood
Maglalagay ng panibagong dugo. Fresh. Why? Because the blood is what keeps the body safe. At hindi na healthy yung dugo na nandun sa may leukemia. Kaya tatanggalin nyo na papalitan ng bago. Hindi ako masyadong magaling dito, pero mga research lang. Naintindihan nyo na ba? Mamaya, mas maintindihan nyo kung bakit yung mga sakit, yung cancer, sa dugo, hindi talaga siya sa organ. Kasi yung mga organ natin, created yan, at nabubuhay yan, sinabi ko na rin, para sa dugo. Yung puso mo, para ipump yung dugo. Liver yata, panglinis eh. Mamaya, explain ko. Number 5, all sustenance is in the blood. The blood sustains us. The death of Jesus Christ is all about this whole list. Gusto kong maintindihan nyo, na yung pagkamatay ni Jesus Christ, ini-explain ko to ngayon sa inyo. Ng medyo scientific at in medical aspect. Kasi kailangan natin minsan maintindihan ng practical na pag-intindi yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. And this is the whole list of what He did. Alam niya kasi to. Kabisado ng Diyos yung creation niya. That's why He knows how to cure us from our iniquity. You and I are being sustained because we had a transfusion by the blood of Jesus Christ. Our blood was contaminated. Nung time na nagkasala si Adan, contaminated yung blood ng mga tao. It couldn't help and protect us. It couldn't give us nutrients to make us strong to live longer, to live eternally. The Bible tells us that the blood that was on Adam, the first man, is very strong that thousands of years later, it still kills us. Hanggang ngayon. Dahil sa... You surely die. Paano mamamatay yung tao? Sa pamamagitan ng dugo. Ang problema ng Diyos, bloodline ni Adan. Galing ka kay Adan. Naniniwala ka ba doon? Sino dito hindi galing kay Adan? Baka alien ka. Galing ka ba kay Adan? Sinong hindi galing kay Adan dito? Lahat tayo naniniwalang galing kay Adan, hindi galing sa unggoy, ha? Sino dito galing sa unggoy? Wala. Lahat galing kay Adan. Alright. Okay. Number 6. All death is only possible in the blood. You cannot kill a person unless you get into their blood. Hindi mo sila mapapatay hanggat hindi mo napupuntirya yung dugo. Linawin ko? If you want to poison someone, if I want to poison you, I need to get into your blood. The poison goes into the blood. All the organs in your body serve the blood. You know that? Nurse? Nandiyan ka pa ba? Suportahan mo nga ako. Lahat ng organs mo sa katawan mo, sinusuportahan nito yung flow at yung pagiging healthy ng blood. Tama ba ako, nurse? Tama ako, ha? Pag namalin, tatanggalin ko yan. Joke lang.
They all exist for the blood. Your kidney, for example, and your heart, your pancreas, they all live for the blood. If something goes wrong with your liver, you are endangered. Because the purpose of your liver is to purify the blood. Am I correct, nurse? That's the reason the liver is created inside your body to purify, to cleanse the blood. So pag may liver cancer ka, hindi niya na kayang linisin yung dugo mo. At yung dugo mo yung magiging dahilan na mamamatay ka. Hindi dahil may cancer yung liver mo. Yung cancer cell, papatayin niya yung mga dugo na dumadaan sa liver. Hindi ko kaya itong explain ng sobrang in medical term eh. Pero I want you to know. The pancreas regulating your blood sugar. If it has a problem, magkakaroon ka ng self-poisoning. Meron akong isang tao lately lang. Dito ba si Daddy Fords? Nagkaroon siya ng pancreatitis. Kulay dilaw na rin yung itsura niya. Bago siya mamatay. That was 1 week ago or 2 weeks ago. I don't know. Blood pa rin yung problema. The heart pumps for the blood. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na yung puso tumitibok para ipump yung dugo? Alam niyo ba yan? Para mag-flow? Did you know that they can keep you alive even without heart? Meron ng mga machine na nagpapump ng dugo. The blood doesn't keep you alive. The heart doesn't keep you alive. They can give you heart in the room sa ICU. Hindi ko alam kung anong hospital yung merong pang-pump ng dugo dito kahit hindi na tumitubok yung puso mo. Pero alam ko lahat ng hospital meron na yata. Yung mga maliliit na hospital lang siguro hindi kaya mag-cater nito. Pero kahit na hindi na tumitibok yung puso mo, meron silang pump ng dugo mo. At mabubuhay ka. Machine na lang daw yung bumubuhay sa'yo, yung termino nila. So ikakabit lang nila yung arteries, yung veins, para mapump yung dugo mo at mag-flow. As long as the blood flows, the body will live. Are you with me? Ito na. That is why they can transplant your liver, your kidney, your heart, so they can serve the blood. So if you want to kill someone or something, you have to go to get into the blood. Kung gusto mong pumatay ng isang tao, lahat ng pwede mong gawin sa kanya, ang tatamaan nun, dugo. Subukan mong ibitin siya ng sinasakal yung leeg niya. Hindi magpo-flow yung dugo. Subukan mong saksakin siya. Hindi naman yung knife yung pumatay sa kanya. Yung sugat na hindi kayang takpan ng dugo kasi sobrang laki. Yung pagkalus ng dugo, yung pagkawala ng dugo, yung dahilan kung ba't siya mamamatay. Paano naman yung hindi dumugo? Ice pick. Subukan mong isipin, ano nangyari sa ice pick? Nag-blood clot. Blood clot pa tawag doon. Hindi na aandar. Magbabara na. Mamamatay yung tao. Subukan mong makakita ng binarel, hindi naman yung bullet yung pumatay sa kanya. Yung pagkaubos ng dugo. O kung tinamaan yung puso niya, nag-stop, nagpapapump yung puso niya. Kaya hindi na nag-flow yung dugo. Kung ano man yung organ na tinamaan, hindi niya magagawa yung trabaho niya. Kaya nga mahirap tamaan sa puso.
Kasi pag tinamaan ka sa puso, tapos di na tumibok, tapos hindi ka agad na ICU, dead ka na. Kasi hindi magpo-flow yung blood. Titigas. Hindi ko lang alam kung paano mangyayari. Subukan mo, pag binaril sa ulo, yung blood, yung nagpapatakbo niyang utak natin eh. Yung utak natin yung nagpapatakbo ng mga organs natin. Kung bakit sila nagiging maayos dahil sa utak natin. Pag tinamaan ka dito, hindi na mag-ooperate yung organ mo, yung buong katawan mo, hindi na mag-ooperate yung blood mo. You die. It has something to do lagi sa blood. For your information. So, the power of the blood. Naintindihan nyo na ba? Clear na ba? Ikaw nga mag-explain dito, nahirapan ako eh. The power, the blood of power, the power of blood. Nagkabaligtad, ba't ganun? Sorry. Paayos mo nga. When I poison the blood, it is over. Kaya, yung nangyari sa atin, nung panahon ni Adan, nung nagrebelde siya. Against God. The evil genetic. Yung genes ng evil. Napunta sa dugo ni Adan. Adam now is the carrier of that poison. That disease. The disease from sin. Pakinggan nyo na maigi. Sin is like AIDS. Sino dito nakakaalam ng AIDS? Pag may AIDS ka, you look good, you stand good, parang matagal pa yung buhay mo, pero may taning na talaga. And you are born with sin. You are born with the genes of death. Kaya nga hindi automatic na matay si Adan. Napunta lang sa kanya yung dugo na madumi. Contaminated na yung blood niya ng sin and death. That's why lahat nang nanggaling sa kanya ay mamamatay dahil sa sin. Naging nature na natin yung kasalanan kasi nasa dugo natin yan. At dahil dyan, mamamatay kayong lahat. Kaya nga, hindi mo na kailangang turuan yung bata magsinungaling. Pag natatakot siya, they know how to make a lie. Para lang hindi sila mapalo. Para hindi sila mapagalitan. Gagawa silang kwento. The only way to fix that is you need someone who has some kind of medication.
Hindi siya, ano ba yung incurable ba yon? Incurable, hindi kayang i-cure. Pero merong someone na kayang mag-cure. You need that someone. You need that someone. If your blood is totally messed up, you need a transfusion. And it can be from anyone else. Who's that else? That anyone? Huwag ka muna maingay, mamaya na yun. Mamaya na. Sinasagot mo na agad eh. Hindi ko naman sinabing sagutin eh. Kung meron akong AIDS, tapos JB may AIDS ka, hindi pwedeng yung dugo ko yung mag-cure sa'yo. Delikado. Makakapagpalala pa sa'yo. Paano kung mas malala yung AIDS ko? Sabi sa Bible, we all have sinned. Lahat tayo contaminated yung dugo. Lahat tayo may sakit. So, nobody could help anybody. I cannot help you. You cannot help me. Para gumaling yung sakit ko. Ano yung sakit ko? Sin. The genes of evil. The rebellion. At anong kabayaran nun? Para lang review. Anong kabayaran? Saan mauuwi yung may sakit? Mamamatay. Matatapos na ako. 1 hour na lang. We all have sinned, so nobody could help anybody. We need somebody who ain't got no blood like us. Isang tao na may dugo na hindi katulad ng dugo natin. Na nanggaling sa pure source na walang blood contamination. O remember, anong tawag sa nanay ni Jesus Christ? Virgin Mary. Nung ni-research ko to, hindi ko na papakita sa inyo yung mga theory, kung ano ba yung meron pag yung baby ay nabuo. Actually, yung blood ng nanay tsaka yung blood ng bata hindi nagsasama sa loob ng tiyan ng nanay. Never magsasama yung blood nung 'di ba? Embryo ba yung tawag dun sa egg cell? Embryo. Pag nagkaroon na ng sperm cell kasi yon, nabuo, pinoprotectionan na yun nung parang nakalimutan ko yung tawag doon. Basta may something na nagpo-protect na hindi pwedeng makontaminate ng dugo ng nanay yung dugo ng bata sa loob. Si Jesus Christ hindi galing kay Joseph. Galing siya kay God. Yung genes niya galing sa langit. Kaya yung dugo niya hindi contaminated. At hindi nagmix yung dugo ni Mary sa dugo ni Jesus Christ. Palakpakan nga natin yun. Never. Kaya hindi nahawaan ni Mary si Jesus Christ. Hindi niya na-contaminate yung blood ni Jesus. Kasi nung nandun na si Jesus Christ, protected si Jesus Christ nung something na hindi pwedeng maka-penetrate yung blood ni Mary. Aralin niyo, malalaman niyo. Ano yung nangyayari sa baby sa loob? Hindi siya pwede. Kaya kung may sakit yung nanay bago siya mabuntis, most likely yung embryo na yun meron ng contamination. Pero kung nagkasakit yung nanay during pregnancy, sa blood, nagkasakit yung nanay sa blood during pregnancy, hindi maaapektuhan yung bata sa loob.
Kasi hindi mako-contaminate yung blood niya. Tama ba ako? Depende. Malis ka na dito. Depende, hindi ako magaling sa medical eh. Pero if you're going to analyze kung ano yung sinasabi ko, hindi siya galing sa tao. Kaya nga meron tayong nurse dito para hirap mag-research. Pero ang point ko, that one man is not from Adam's bloodline. Are you with me? When your pastors says you follow Jesus Christ, this is the reason. The transfusion of blood. He saved you. Because he has the blood that is not been contaminated by sin. Actually, yung salitang depende. Pag may problema sa loob. Pero kung walang problema, mapoproteksyonan yung baby sa loob ng tiyan ng nanay. At walang problema si Jesus Christ. Hindi lang yung nagpro-protect, I think, sa tiyan ni Mary, dun sa loob ng bata. Even God protected him. Most likely. Bakit kailangan niyang gawin yon? Bakit kailangan maging tao si Jesus Christ from heaven? The reason is, He is the only one na naging tao na hindi contaminated yung dugo ng bloodline ni Adan. It's not from Adam. Kung hindi siya nabuhay bilang tao, hindi siya mamamatay para sa'yo. Kaya kailangan niyang gawin yun. Basahin natin yung Leviticus 17:10-12. I will set my face against any Israelites or any foreigner residing among them who eats blood. And I will cut them off from the people. That's why may mga religion na hindi umiinom o kumakain ng dugo. 11, for the life of the creature is in the blood. Di ba, biblical yung sinasabi ko kanina? And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. Sino yung creature na tinutukoy dito? Yung mga hayop. Kaya malalaman mo na may purpose kung bakit gumawa ng hayop yung Diyos. Kasi sila yung gagamiting atonement, kabayaran for yourselves on the altar. Kapalit, substitute ng buhay mo, yung buhay ng hayop. Kaya nung unang panahon, yearly silang nag-aalay ng hayop sa altar as an atonement, kabayaran.
ng kasalanan na ginawa mo sa buong isang taon. For yourselves on the altar, it is the blood that makes atonement for one's life. So, napaka-importante ng blood. Kung babasahin mo yung buong yan, yung blood ng isang hayop, nagiging kabayaran ng kasalanan ng tao nung unang panahon, nung hindi pa dumarating yung Panginoong tagapagligtas. 12, therefore, I say to the Israelites, none of you may eat blood, nor may any foreigner residing among you eat blood. So tayong mga Christians, mga born-again Christians, naniniwala tayo dun sa salita ni Jesus Christ na walang masamang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas dito, ang nagpapasama sa kanya. Kaya, umiinom na tayo. Nagluluto na tayo ng dinuguan. Pero I want you to know na hindi pa rin safe kung iinom ka ng dugo. Taon-taon nag-aalay, explain ko yun mamaya. Taon-taon nag-aalay yung mga Israelites nung mga hayop ng lamb. Yun yung pinaka-pure, yung lamb. Pag wala kang lamb, yung ibang hayop, yung inaalay nila. Pero dapat, mas maganda, lamb. Now, kung bawat isa sa atin mag-aalay ng lamb, ubos na yung lamb. Taon-taon kasi ito renewal ng paglilinis sa atin. Kaya thank you kay Jesus Christ, hindi mauubos yung lamb. Sabi sa Leviticus 17:14, because the life, inulit, of every creature is its blood. That is why I have said to the Israelites, you must not eat the blood of any creature, because the life of every creature is its blood. Anyone who eats must be cut off. Hindi ka napapansinin ni God pag kuminom ka ng dugo. Kasi nga daw, yung buhay nasa dugo. And every disease is in the body. Every disease in the body is in the blood. Hello? So yung hayop, yung dugo nila, nandun din yung mga sakit nila. So dahil hindi naman natin napag-aaralan yung hayop, kung ano yung mga sakit na meron sa dugo nila, it's dangerous for us to drink. Though hindi naman makakabigay sa atin ng kasalanan yung pag-inom o pagkain ng dinuguan, pero may danger. Nakakain naman ako ng dinuguan. Risking. When you eat blood, you are eating pure disease. Because the disease is in the blood. Nagte-take risk lang ako. Iniisip ko lang baka wala namang sakit yung dugo niya. Pero delikado nga kasi nandun yung disease sa dugo. That's why kung mapipigilan nyo lang, siguro mga once a year lang kayo kumain ng dinuguan or pero hanggat maaari, kung kaya nyong hindi na, kahit paborito nyo, mas magandang wag na lang. Para hindi mag-take ng risk sa inyo. Kawawa naman yung mga magagaling magluto ng dinuguan dyan. The blood got all the poison. So, punta tayo dito. The life and the death is in the blood. The life and the death is in the blood. Basahin nga natin. The life and the death is in the blood.
Actually, dun sa kwento ko kanina, tungkol sa dugo, na sinasabi dun sa Leviticus na huwag kayong iinom, may contradiction yan sa New Testament. Tinatanong ako ng mga nagbabasa ng Bible, anong contradiction dun? Sandali. Tingnan nyo If you got pure blood, then the blood is filled of nutrients, vitamins, strength, and life. But if it's not pure, it has all the poison, the diseases, and the sickness. Anything that is from earth, the blood is not pure. Nung nagkasala yung mga tao, damay yung hayop. Yung dating mga leon na hindi matatapang, naging mangangangil. Nagkaroon na rin sila ng aggressiveness. This is my perception. But if you can find the blood that is pure, holy, healthy, with strong nutrients, if you can find the blood which is holy, pure, healthy, with strong nutrients, one day, 2,000 years ago, may isang lalaking nakatayo sa lamesa. Sabi niya, umawak siya ng cup. 1 Corinthians 11-25. Ano sabi niya? In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it." Hindi ba natataas yung balahibo nyo? Sinabi sa Old Testament na huwag kayong iinom ng dugo. Pero sabi ni Jesus Christ, He raised a cup. He raised a cup. This is the new covenant. In my blood. That blood symbolizes that cup, the kopa, yung alak. It symbolized the blood of Jesus Christ. Sabi niya, do this whenever you drink it, in remembrance of me. Sabi ng Diyos, huwag kayong uminom ng dugo. Pero si Jesus Christ, ito ay dugo ko, inumin niyo to. Bilang bagong tipan, covenant. Inumin niyo to sa pag-aalaala sa akin. Palakpakan natin yung Diyos. You know why? Because Jesus Christ has pure blood, uncontaminated. That's why you can drink His blood. Though it's not His real blood,
but it's the new covenant through His blood. Ano nga ba nangyari sa dugo niya? Dumanak. Para saan? Atonement of your sin, of your diseases, of your death. Kaya napaka-importante sa atin ng dugo. Kasi ito yung dumanak para iligtas ka sa kamatayan. You know why? You know why? Romans 5:8 tells us, but God demonstrates His own love for us in this. While we are still sinners, mga rebelde, Christ died for us. And His life is in His blood. And His death is in His blood. That's why, kailangan dumanak yung dugo niya. Kailangan niyang mamatay para sa'yo. Ito yung demonstration ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Actually, it's a long preaching, pero try kong i-cut. I-explain ko na lang yung iba next. Preaching. But I want you to know, our God loves you so much. At hindi siya papayag na hindi ka pagalingin sa sakit mo. Na hindi ka iligtas sa kapahamakan. Para lang iligtas ka, kailangan pang magpakababa ng Diyos. Naging tao. Yung pinakasisinta niyang anak sa langit. Naging tao para sa inyo. Para sa akin. Para sa ating lahat. Kasi wala ni isa sa inyo yung pwedeng magligtas ng kahit na sino. Tsaka mauubos na yung lamb. Kakaalay ng tao. Kaya nag-offer siya ng Lamb of God. You know that? It's Jesus Christ. A sacrifice for your atonement. Are you with me? Namatay, dumanak ang dugo para maging transfusion ng dugo na marumi sa'yo. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko kayang tingnan yung kasalanan eh. Pero alam mo bang tinitingnan ka ng Diyos ngayon, JB? Alam mo kung bakit kanya nakikita? Kasi hindi niya na nakikita yung kasalanan ng dugo mo sa'yo. Yung kasalanan mo sa dugo mo. Ano na nakikita niya? Yung dugo ni Jesus Christ na inilinis sa lahat ng kasalanan mo. Amen? Palakpakan natin yung Diyos. Naintindihan niyo ba yung dinidiscuss ko? Clear ba? Kung mahal na mahal tayo ng Diyos, ang tanong ng iba, dito na ako matatapos. Bakit unfair siya? Bakit unfair yung Diyos? Why? This is the question. Why doesn't God save everybody?
Bakit hindi niya na lang isave lahat? Kung tingin niyo unfair si Lord, tingin ko tama kayo. Kung tingin niyo unfair si Lord, pwede kong sabihin sa inyong tama kayo eh. Alam niyo kung bakit? The only place where everything is fair is hell. You know why? All have sinned and fall short for the glory of the Lord. And each and every one of us deserve to go there. That hell is fair. It's the place where all of us get the exactly what we deserve. Hindi nyo na nagigets. Karapat-dapat lang naman tayo mapunta sa impyerno. It's fair. Kung mapunta tayo doon. You know what is the only place that is very unfair? Nakausap ko kayo. It's heaven. Why? A bunch of sinners there. They don't deserve it. It's unfair. Maraming makasalanan sa langit. At nakuha nila yung reward na nanggaling sa muling pagkabuhay ni Kristo. The perfect life. Pagdating ng panahon, marirealize nyo. If you really understand the grace of God and what justice would be. Kung naintindihan nyo lang yung justice at naintindihan lang natin yung grace ng Diyos. The right question is not, why doesn't God save everybody? But the question is, why God saves everybody? Bakit niya kayo niligtas lahat? Tama? You know, His grace, His love. It's indescribable. It's uncontainable. It's extravagant. It's amazing. He loves you. It's not fair. Kasi ikaw, nagmamahal ka nga ng karapat-dapat lang mahalin. Pag hindi karapat-dapat mahalin, hindi mo minamahal eh. Kaya para kang yung kuya dun sa The Prodigal Son. Kwento ni Pastor Vince. Nagreklamo siya eh. I end with this. Sabi niya, ayoko pumasok. Ba't mo ako pinapapasok? Naging tapat ako sa'yo, sabi niya sa tatay niya. Ay, ang anak mong yan, nilustay lahat ng pera mo eh. Tapos ngayon nagsiselebrate kayo dyan sa loob. Ako, naging alipin para sa'yo. Naglingkod ako para sa'yo. Hindi ko pa deserve yung ganyan. Hindi nga ako nakaranas ng ganyan sa'yo eh. Wait. Di ba parang unfair? Dun sa kwento ng 100 sheep, he leaves the 99 for the one who gone astray. Is it not unfair?
Lumayo yan sa'yo eh. Yung ship na yan. Kami nandito, 99. Dito sumusunod kami kung saan mo kami dalhin. Ba't hinahanap mo pa yan? Mahal ko to eh. Mas mahal mo pa yan kaysa sa amin? Parang unfair, no? But I want you to know, each and every one of you is that missing ship. He's looking for you. He's loving you, no matter what. Actually, He gives His life for you. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Let's stand up. Hallelujah. Lord God, hallelujah, Lord. It's amazing that we know that you love us. And your grace proves everybody that you can do anything, everything, just to find us, to save us. Thank you for the blood of our Lord Jesus that cleansed us from our transgression. You sanctify each and every one of us through His blood. Salamat, O Diyos. And we cannot truly imagine that kind of love. At alam namin, nung sinabi ni Jesus Christ, this is the new covenant. In my blood. We will be saved by that event. Nung time na ipinako sa krus ang aming Panginoong Hesukristo. Oh God, help us to understand this. Patuloy niyo pong ipaintindi sa amin yung pagmamahal na hindi namin lubos na uunawaan. Na hanggang ngayon, pinag-iisipan pa rin namin kung talaga bang kami ay susunod. O kalahati lang ng paa namin yung ilalagay namin sa pagsunod. Ama naming Diyos, patuloy naming ipinanalangin yung bawat isa na mas makilala namin kung sino yung aming Panginoong Hesukristo at yung bagay na ginawa niya to save us. His death, His sacrifice. Lord God, we thank you for that love, for the demonstration of your love. Kahit na alam niyong makasalanan kami at never kaming naging matuwid sa harapan niyo. Hindi kami karapat-dapat. It's unfair to love us. But you choose. Ama, patuloy po naming tinatanggap yung pag-ibig ninyo. Dahil alam namin sa pamamagitan na to
matututunan din naming mahalin yung aming kapwa, gaya ng sinasabi ninyo. Again, thank you for the blood of Jesus. Thank you for His life na nagsilbing atonement sa mga kasalanan namin. Salamat sa bawat isang nakinig. Nawa, maibaon namin ito sa aming mga puso. Araw-araw naming dalhin yung bagay na to. At may pangalandakan namin, maisigaw namin sa buong mundo na we have Jesus Christ, our Savior. The only one who can save us. We love you, Lord God. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen.